John Ray and Gerald, magandang umaga sa inyong dalawa at may good news ako para sa inyo. Mapapadali ang inyong trabaho at saka monitoring, mapapaganda pa natin. Bakit? Kasi may ginawa akong dalawang tracker dito. Ipiprint na lang ninyo dyan sa Batangas. Ano yung dalawang tracker na to? Una, daily egg collection tracker. Pangalawa, egg candling tracker. So, hindi na alien sa inyo kung ano itong mga pag-uusapan natin dahil tinalakay na natin ito noong Sabado. Ginawa ko na lang na mas madali ang inyong pagsusulat, pagre-record. Umpisahan natin ang discussion dito sa daily egg collection tracker. So, meron tayong several columns dito. Date, self-explanatory yan. Ilalagay mo lang ang petsa, September 8, 2025. Halimbawa, breed, ano ba ang breed ng manok na, nung itlog na yon? Sa kaninong manok ba galing yung mga itlog na nire-record natin? Rhode Island Red? Ay, sulat natin, Rhode Island Red. Ngayon, broken, basag. So, ilalagay mo lang dyan kung ilan yung mga basag na itlog. Yung mga may crack, yung mga tinuka or kinain ng mga manok na obvious pa kung ilang piraso yung halimbawa kinain nila, no? Diyan natin nililista yan. Ito namang letter P, XS, S, M, L, XL, J, SJ, ano ang mga yan? Acronyms lang yan. P stands for Peewee, extra small, small, medium, large, extra large, jumbo, tsaka super jumbo. Question nyo ngayon malamang, Gerald and John Ray. Paano namin malalaman kung medium yan? Don't worry, meron na tayong kodigo dito sa baba. Pag less than 45 grams ang itlog, Peewee yan. Kapag yan ay 55 to 59.9 grams, medium yan. So, kung wala pa kayong digital weighing scale dyan, na per gram ang kanyang unit of measurement, digital weighing scale, para di na kayo mahirapan, magpabili na kayo kay Ma'am Presi. So, pagka wala kayong natimbang na Peewee na itlog sa maghapong ito, ilalagay mo lang 0 under letter P. Huwag nyong iiwang blanco. Okay? Kung walang natimbang na ganong size, 0 ay ilalagay. Kung sa medium, 7 ang nakuha, 7 ang ilalagay. Ang total naman, ang ito-total lang ninyo ay itong lahat ng ito. Mula sa broken hanggang doon sa super jumbo. Ito-total lang ninyo yan. Ilan ang nakolekta ngayong araw. Yes, isasama pa natin, pati yung mga broken. Siyempre, itlog din yan. Nabasag nga lang. Sa pamamagitan ng daily egg collection tracker na to, namomonitor natin kung nakakailang itlog tayo kada araw at hindi lang yun. Mamomonitor natin dito pagkalipas ng isang linggo kung steady pa ba ang lakas ng pangingitlog ng mga manok natin, palakas pa ba, or pahina na. Walang problema doon sa palakas ng pangingitlog, di ba? Pabor sa atin yon. Dumadami itlog na napupulot ninyo. Hindi tayo magrereklamo tungkol doon. Pero kapag pa-decline, pababa ang egg production nila on a daily, on a weekly, on a monthly basis na hindi pa naman dapat dahil bata pa ang mga manok, doon ka na dapat gumawa ng action plan. Well, actually, hindi mo na kailangang hintayin umabot ng 3 months, no? Sa loob pa lang ng isang linggo, pag makikita mo na, teka, bakit kaya ganyan ang bilang? On a daily basis, pababa, hindi pataas, no? Tapos, 9-month-old pa lang pala yung mga hens natin. So, there's no logical reason para bumaba ang kanilang trend sa kanilang egg productivity. Bata pa di ba? Pero nakita mo naging 10, 9, 8, 7, 6 yung total. As days go by, kailangan mo nang investigahan. Meron bang sakit ang mga manok dyan? May sipon ba sila? Kumakain ba sila? Nauubos ba nila yung tamang dami ng pagkain nila, which is at least 110 grams per day, per head. So, yung mga bagay na ganon, kailangan ng investigahan para maagapan. Hindi lilipas yung isang buong diretsyong isang buwan nang wala tayong ginagawa. Sayang ang panahon, palugi tayo sa feeds. Lugi tayo sa feeds, hindi natin nakukuha yung bilang na itlog na
ini-expect nating makuha relatibo sa kanilang edad. Okay? John Ray and Gerald, clear tayo doon? Chat nyo ako kung may questions kayo. So, madali lang namang i-fill out ang tracker na to. I-print lang ninyo. Mag-print kayo siguro sa 10 piraso na. Bawat isa sa tracker na to. Then, keep it tidy and clean. Malinis. Para pag tinurn over nyo kay Ma'am Presi sa tuwing bumibisita siya dyan, o kaya kahit hindi siya bumisita, i-picturean lang ninyo, isa nyo sa Messenger, sa Viber, and updated siya kung kamusta na yung egg productivity ng mga manok niya dyan. Okay? Sunod, egg candling tracker. Gerald, John Ray. No, ito, i-explain ako sa inyo. Na-discuss ko na noong Sabado, ilang beses ba tayo nagka-candle? 3, di ba? O, kaya meron tayong first candling, second candling, tsaka third candling sa tracker na to. No? Meron lang karagdagang mga terminologies dito, mga 1 o 2 na hindi ko na-discuss noong Sabado, no? Idinagdag ko na lang ngayon para maging mas kumpletos recados yung mga minomonitor natin dyan, no? So, explain ko kada isa, no? But before that pala, ano ba ang purpose ng egg candling tracker? Ang objective lang naman ng tracker na to, Gerald and John Ray, ay para malaman natin ilan ba yung good, ilan yung bad na itlog na nasisilip natin sa tuwing tayo ay magka-candle. Ang benefit nito ay nagagawan natin ng aksyon kapag mas marami halimbawa yung hindi pumapasa for incubation, mas marami halimbawa or mas mababa yung embryo development rate, pag mas mababa yung embryo mortality rate at mas mababa yung hatchability rate na aksyonan natin. Okay? Mahirap kasi kung bahala na kung ilan ang mapisa, tatansyahin na lang natin kung happy ba tayo or not so happy dun sa resulta. Maganda pa rin na may numero. Lahat ng decision making nagiging mas logical at accurate yung mga next steps na gagawin natin kapag ka number-based ang decision making natin. So, without further ado, ano ba ito? Paano ba i-fill out ang mga to? Breed, self-explanatory. Kung Rhode Island Red yan, sulat mo lang RIR, Rhode Island Red. First candling, 3 columns niyan. Date, i-explain ko ba ano ba date yan? Yung petsa for the day, no? Kung kailan ka magpa-first candling. Good, ilan ba yung good? Anong ibig sabihin ng good? Ibig sabihin yan, ilan yung good for storage sa chiller, no? Ilan yung papasa for incubation? Siyempre, titimbangin mo yan, no? Gaya ng binanggit ko nung Sabado, kung magiging stricto kayo sa qualification for incubation, halimbawa, pag pumasok na kayo sa breeding talaga, na strictong pagbibreed, kagaya ko, o kailangan medium to large yan. Ano ba yung medium? O, balikan mo yung tracker sa taas. So, medium, 55 grams hanggang 55 grams hanggang 64.9 grams. Yan, po pwede yung i-incubate. No? Pati yung extra large, hanggang 69.9 grams. No? 55 to almost 70 grams. Kung magiging stricto. Pero kung pang personal consumption lang, nasa sa inyo kung wala nang ganong ka-strictong weight qualification na requirement. Pero wag nyo nang isama yung piwi, no? Yung parang gaholen na lang, yung itlog na lang ng pugo yung size ng itlog, masyado nang maliit yun. So, ilan yung pumasa for storage sa chiller, no? Yung walang crack, yung hindi lumilipat yung air sac niya, yung wala siyang physical deformity yung itlog, hindi siya sobrang gaspang, hindi sobrang nipis. Ilan yung good? Bilangin, ilagay mo yung quantity dito sa good. Ilan naman yung bad? So, kabaligtaran ng good, di ba? May crack, magaspang ang texture ng shell ng itlog, manipis, nagpapalipat-lipat yung air sac kapag binabaliktad yung itlog. Ayan, no? Ilagay mo dito sa bad column. Okay, next. Second candling. Kailan ba tayo magse-second candling? Doon sa 7 araw ng incubation. So, in advance, pwede mo nang lagyan dito ng dates yan, Gerald and John Ray, no? Once na nagsalang na kayo sa incubator. No?
Second candling sa ikapitong araw ng incubation, ilalagay sa date yan. Good. Pag sinilip mo, ilan yung may sign of life? May ugat-ugat na mamula-mula. Ilan ang ganoon? O ilan naman yung bad? Yung sinilip mo, nakapitong araw na siya sa incubator, pero nung kinandel mo, malinaw pa rin yung itlog. Walang namumuong ugat, sign of life, walang ganon. Isulat mo yun dito. Ngayon, ano ang EDR? Embryonic Development Rate, or para mas maiksi ng kaunti, Embryo Development Rate. Naglagay na ako ng formula sa baba. Yan ang kodigo ninyo, Gerald and John Ray. Yan ang formula. Nagbigay na rin ako ng halimbawa, no? Para alam ninyo kung paano ba mag-compute. Okay? Ayan, kung medyo na-challenge dito sa formulang ito, chat nyo lang ako, no? Third candling, kailan yan? Sa ika-18 na araw, 18th day of incubation, bago sila ibaba mula dun sa setter na gumagalaw-galaw, papunta dun sa hatcher sa baba na nakapirmi na lang ang pwesto hanggang sila ay mapisa. Yun ang third candling. Good. Paano masasabing good yan? Halimbawa, sinilip mo yung itlog, dark na ang laman, no? At hindi mabaho ang amoy ng itlog, no? Minsan kasi kapag yung mga bugok na itlog may lumalabas na liquid na mabaho, you can be wrong doon sa amoy niya. Talagang masusulasok ka sa baho ng itlog, Pag hindi siya walang ganong amoy, good 'yon. Ililista nyo dito ilan yung good. Bad, ilan yung bugok nga, no? Pag sinilip mo yung itlog na siya. Makikita mo na naging kalahati na lang ang laman kasi halimbawa tumagas nga siya dahil bugok nga yung itlog, o kaya makikita mo na halos hindi gumagalaw-galaw, walang movement doon sa egg, pero it doesn't mean na walang movement, bugok na yon, ingat lang. Siguro as a beginner, hanggang sa masanay na lang ang mga mata ninyo through experience. Sa ngayon, ang advice ko ganito, kung walang mabahong amoy, markahan yung good, no? As months go by, masasanay din ang mata ninyo sa pagkilatis doon sa itsura ng itlog na bugok na kapag kinandel sa third candling, no? Hindi ko muna kayo pupwersahin, Gerald and John Ray, na kumbaga yung paningin ninyo equivalent na kung paano ako tumingin din sa itlog, yung expertise na ganon. Makakapunta rin kayo sa ganitong level as months go by. Okay? Yun yung bad eggs, no? Unhatched. Unhatched. Ilan yung hindi napisa? Kailan yan? On the 21st, 22nd day. Ilan yung natirang itlog doon? Ilalagay nyo dito, no? Chicks. Ilan ang naging sisiw? Ilagay nyo rin dito, no? EMR. Ano yan? Embryo Mortality Rate. Gusto nating masukat ilan yung itlog na nung 7th candling may buhay pero hindi niya kumbaga hindi niya natapos yung karera ng itlog, namatay siya, buhay siya nung ikapitong araw sa incubator for some reasons, hindi niya hindi siya nakatakbo hanggang sa finish line, kumbaga, So yan ang purpose ng embryo mortality rate. Ayan ang formula. I-add mo yung bad at saka yung unhatched. At yung sum nun, i-divide mo naman sa good at saka bad. Pag nakuha mo yung quotient nun, dinidivide mo, di ba, yung dalawang grupo, i-multiply mo ng 100% para makuha mo yung percentage ng embryo mortality rate. Yan ang example sa baba. Ayan, ano naman ang HR? Yan ang hatchability rate. Gusto nating malaman, mai-record kung ano ba ang hatchability rate sa bawat batch na isinasalang natin sa incubator. Ano formula niyan? Yung bilang ng chicks, i-divide mo lang sa good, at yung quotient niya, i-divide mo sa 100%. Nandito sa baba ang example. Ayan. So, ang isang diretsong row na yan, nafi-fill out lang yan kapag kayo ay nagsasalang sa, halimbawa, may kinokolekta kayo doon sa
na isang buong batch doon sa chiller, no? Para kapag nag-incubate kayo para mga 54 eggs 'yon. Yun ang kakasya doon sa setter natin, ano. So isang buong batch 'yan, no? First, second, and third candling. Gerald, Jan Ray, kung merong confusion man dito sa mga diniscuss ko dito, chat nyo lang ako, ano? Pwede kayong kuha kayong permission muna kay Ma'am Presi kung gusto niyang magkaroon tayo ng group chat dito sa Viber para kapag may concerns kayo sa group chat nyo dinadump or pinopost para nasa loop din siya every time na sumasagot din ako, para updated lang siya. Okay? I hope this helps. Tong dalawang tracker na to, i-print na ninyo, Gerald and Andre. Thank you.